Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. April 21, 2012, episode number 849. Star TX, the Showbiz Authority. Pero gusto kong paalam sa kanya na walang ibang tutulong sa kanya kundi kapatid niya at kinakanto niya. Tila pala isipan sa marami ang ugat ng umano'y alitan sa pagitan ng magkapatid na sina Aramina at Christine Reyes sa panayam na ito ng Star Talk TX sa kanya noong isang linggo. We're not really in good terms right now. Sa isang exclusive interview, napansin ng Star Talk TX ang kakaibang himig ni Ara patungkol kay Christine. At the end naman, you will realize naman yung pagkakamali mo. Ngunit itong Miyerkules ng hapon, kay Ara na rin mismo nang galing ang matinding dahilan kung bakit kinasuhan niya si Christine ng libel at grave coercion sa Quezon City Prosecutor's Office. Mga mapanirang text message umanong ikinakalat ni Christine ang nagtulak kay Ara na idemanda ang sariling kapatid. Masakit sa akin itong gagawin ko kasi sikat siya ngayon. Ayoko siyang masira. Pero hindi na kaya yung masyado na niyang hinahamak yung pagkatao ko. Parang niyuyurakan na niya. Nagsimula raw ang kanilang di pagkakaunawaan nang sinisingil siya ni Christine nang ipinang down payment itong 1 milyong pisong ipinambili nila ng bahay para sa kanilang ina. Malinaw umano ang kasunduan ng magkapatid kung saan ang balanse na aabot sa halagang 2.3 million pesos ay huhulugan ni Ara. Sinisingil umano ni Christine ang kanyang ate kahit nasa pangalan naman ito ang nasabing property. Ayon sa text message ni Christine na ikinalat niya umano sa press, kung hindi raw siya babayaran ng kanyang ate, ay mapipilitan siyang kunin ng SUV nito bilang kabayaran. Pero ayon kay Ara, hindi na raw pera ang issue rito. Hindi perang habol ko po dito. Ang ano ko po yung pag-uugali niya. Na hindi ko naman... Sorry, Tito Dar, kasi hindi ko kalain na magagawa niya sa akin yun eh. Na mismong kapatid ko nagsasabi ng ganun. Ara claims to have received Christine's alleged derogatory text messages last Holy Week. In an interview published in Philippine Entertainment Portal or PEP, Ara said, and we quote, "Nag-start lang nung sinabi ko na mag-usap tayo kasi marami ako naririnig na sinasabi mo. Tapos nag-freak out na siya. Huwag na raw ako mag-text kung wala akong magandang sasabihin. Tapos tuloy-tuloy na. Hindi ko siya sinasagot. Buong Holy Week, hindi niya ako tinantanan." Unquote. Bahala na siya kung anong sa tingin niya tamang gawin niya. Pero gusto kong paalam sa kanya na walang ibang tutulong sa kanya kundi kapatid niya at kinakanto niya. Efforts to reach Christine for comment are futile. Wrong number ang lagi umanong isinasagot ng nakakatanggap ng tawag. Samantala, sa pamamagitan ng tweets nitong Huwebes ay inilabas ni Ara ang kanyang mga saloobin. Ngunit sa kabila ng kontrobersya, ito ang hiling ni Ara. And we quote, "I need your prayers, sweeties. I know God is with me." Unquote. Okay mga kaibigan, ito po ang pinakahuling development sa napakainit na issue ito, which is malungkot kasi nga, di ba, parang family feud, no? Ito po ay nanggaling sa kanilang management company, ang Viva. Ito po, ang Viva Artist Agency is saddened by the current issue between two of its stars, Christine Reyes and Aramina, and management will do its best to try to mediate between the two, even as we will let the court case run its due course. Everyone is hoping that this will be resolved amicably soon
in everyone's best interest. Yan po ay nanggaling sa Viva, ang management company ng nag-aaway na magkapatid. At ito na. Ako naman sa The Who. The Who, ang female celeb na ito, na cause of delay dahil sa kalalapang. Pero bago yan, ang Mediacom, karaoke. At ang flawless. Ang flawless at kay, happy birthday kay Shalani. Alam mo, Shalani Romulo. baka magkabati na yung dalawa, hindi pa tayo tapos. I-rate namin sa aming The Who. Rated X! Ito na. Subject, female celeb. Dahong female celeb na ito, cause of delay na, lafang pa rin ang lafang. Excuse me po. Ang kwento sa isang pictorial for a commercial product, super late ang lola celeb nyo. Anong petsa na? Nung finally dumating, akala ng iba magsisimula na. Wititit pala! Dog scenario. Wititit meaning no, not yet. Negative, whiz, wit, wititit, bow. Habang nagpapa-makeup, super chika ito at nagpabili pa ng lafang. Dumating ang food, lumapang. Tapos na ang makeup, lumafang pa rin. So, binigyan na lang ng staff si female celeb ng privacy sa paglapang na in hopes na pagkatapos ng lafang, gora na ang pictorial. Wititit pa rin dahil after 30 minutes, walang female celeb na lumabas at nang sinilip nila... Warlord si female celeb na idlip yata sa sobrang busog nung finally nagising pero nagparitouch ito ng make-up at chumika ulit. Anong petsa na? Finally, nagsimula ang work. Snap, snap, snap. Tapos agad ang pictorial at pagkatapos, ano ang ginawa ni celeb? Nagpabili ulit ng lafang. Ano rating nyo? LC as in Lamon Constructa. The Who's Female Celeb. For sure, may naisip na kayo kung sino at malamang siya na nga yun. Yun na! Gusto ko lang talaga siya mag-start. Formal nang nagsampa ng kaso sa National Bureau of Investigation o NBI si Isabel Oli laban sa kasambahay nilang kinilalang si Lorna Balila na nagnakaw umano ng mahigit 100,000 halaga ng mga gamit at alahas. So, ayun, sabi ko, kailangan mag-stop kasi kung hindi, alam mo yun, may susunod naman sa akin, baka makamilyon na siya doon, alam mo yun. Ayun, so, yun, ni-report ko kanina, naggaling akong NBI. Ayun, nag-file talaga ako ng charge. April 15, Linggo, nang maganap ang insidente ng nakawan. Galing po ako ng Boracay for Sports Pilipinas taping. Yung maid umalis, parang nagtapon ng basura pero hindi na bumalik. Sabi ng mami ko, i-check nyo nga lahat. Ganyan. So for some reason, na-check niya yung camera bag ko ng sister-in-law ko, SLR. Pag bukas na, wala na yung camera. Pag akyat ko, chinek ko agad yung alahas kasi nakita ko na empty yung bag eh. Napansin ng mga pamangkin ko sila na walan din sila ng cellphones eh. Siya lang may access sa room ko. Ang naiwan lang sa house is my brother, nurse, and my comatose na dad. Tinahiningan lang talagang, nung night na yon, nag-report ako agad, pinablotter ko sa police station malapit sa bahay namin. The next day, pero iyak ako ng iyak kasi parang hindi ko maintindihan ba, ba't kaya niya gawin ang bait-bait niya? Parang kaya pala niyang gawin. Isa sa mga natangay na gamit ay ang relo ng ama ni Isabel. May sentimental value daw ito